Another vlog, another kwento na naman ang aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento na aming ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Dumating na nga ang mga damit na in-order namin para kila Kitty at KitKat online. Pero bago yan, naisipan ko nga ang gumawa ng tuna spread. Napakasimple lang naman gumawa ng tuna spread, hindi nga lang yung ingredients at mix all together lang. Paborito ko talaga ang tuna spread sa tinapay. Nang ma-ready ko na nga lahat ng ingredients, inad ko lang yung onion sa tuna at naglagay ako ng salt and pepper and mayonnaise. Haluin lang at hanggang sa mag-combined all together. Nang mahalo na nga lahat, nag-add naman ako ng konting sugar. Then halo lang ulit, then ganito na yung magiging resulta niya. At kung may available carrots kayo, pwede nyo rin itong dagdagan. We saw one green thing going to the dessert. It's like a green shooting star. Fast forward nga, kinagabihan, pumunta kami sa work ni Dee. Out na nga siya, pagkatapos pupunta kami ng mini grocery. Naubusan nga ako ng kape, kaya nagsabi ako kay Dee na pupunta kami para makabili. Ako lang ba o kayo din? Yung parang hindi kumpleto yung araw mo pag walang kape? Kasi ako pag walang kape, parang tinatamad talaga ako. Parang ang hirap-hirap gumalaw, ang hirap simulan yung mga trabaho, tapos yung feeling na parang antok na antok ka. Sino pong nakaka-relate sa inyo dyan? Kaway-kaway po sa mga taong hindi kumpleto ang araw pag walang kape. Sa akin talaga, coffee is life. Pero syempre, ang pag-inom ng kape ay yung tama lang. Diba sabi nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Andito na nga kami sa work ni Dee at naghihintay na rin siya. Oh, you want to watch? No matter how you make it, she doesn't like it. Stop it, all of you! Maybe our wishes have been granted. Just stop! It's not our wish granted, it's an obstacle. It's the forest playing tricks. This isn't real. None of this is... Stare at its hands. Who's that? Who's that? Hashim. Stroller. Stroller. Mamaya na, bilhin tayo. Wala? Mommy. Mommy, stop. Mommy. Remember, did you like to go on that car when you went on? Oh, may mixed nuts dito, Dado.
Dates. Dates with, what's that? Ano hanap, te? No! Why not? Why you remove this? No! Mama! Mama! No try. Daddy! 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 What is that? Stay there only. Stay there. Wow. Look. Boss! No need, no need, no need. This one, this one. No need, that one. Take the things you want. Take. One more. And who told you that you can buy that? Mommy. How much is that? Mommy. Put it. Baba. Change your slippers, Dos. Get your slippers over there and put it back. Ano sabi sa'yo, Dad? Put that one back there, okay? Go there. Go. Go, okay. Go. I'll follow you. No. Put it back there. Put it back there. Dos. Come on. Whoa! Three? Di ko ano mo na. Okay, let's go. Oink. Oink. Masarap dito. Wait. Tara. Wait. Put it there. Kaya I like this already. No, he's giving you. He's giving you. Oh, what you gonna say? Thank you. Oh! Iba yan, anak mo. Oh. After nga namin sa grocery at mabili ang kailangan namin at mabili ang kape, tumambay muna kami dito sa train dahil gusto nga maglaro ng mga bata. Sa tubing napunta nga kami dito sa mini grocery, hinahayaan talaga namin silang makapaglaro dito. Kasi nga, sabi ko, bihira lang talaga kaming makalabas dito. Hello! Hi! Ay, sus... Hello! Hello. Bye! Bye. See you in the next one.
Bilang magulang, makita mo silang masaya, it times 2 yung saya na mararamdaman mo. Masaya kami na sa simpleng bagay ay marunong sila mag-appreciate. Kung makikita nyo naman, hindi naman naandar yung train, naglalaro lang talaga sila dyan, pero sobrang saya nila. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, talagang pinagbibigyan namin sila. Dahil nga dito kami nakatira sa probinsya, malayo sa city, may mga bagay talaga na hindi pa nila nararanasan. At kung may pagkakataon naman at kaya naman namin, pinipilit naming iparanas sa kanila. Katulad nga nung nagbakasyon kami ng 8 days sa Muscat, ang Muscat nga ay ang capital city ng Oman. So bihirang-bihira talaga kami makaluwas ng city. Kaya talaga nung time na yon, pinaranas namin sa mga anak namin yung mga bagay na hindi pa nila naranasan. O yung mga bagay na minsan lang nila maranasan. Kaya sobrang grateful kami na binigyan kami ng pagkakataon ng Lord na makapagbakasyon. Dahil blessing yung pagkakataon na yon, wala sa plano namin, pero plano niya. Talagang siya ang kumikilos sa buhay namin. May mga pinapadala siyang tao para maging blessing sa amin. Kaya sobrang blessed namin at lahat ng yun, araw-araw pinagpapasalamat ko. Lahat ng meron kami, malaki man or maliit, dahil alam ko lahat ng meron kami ay galing sa Panginoon. Minsan, parang hindi lang natin nakikita na araw-araw may binibigay siyang biyaya sa atin. Katulad na lang yung magising ka sa umaga, wala kang nararamdamang sakit, hindi ka naguguto, yung ligtas ka araw-araw, lahat ng yon blessing galing sa Kanya. Kaya lagi pipiliin natin maging grateful araw-araw. Sabi nga, pag nagpapasalamat ka kahit sa maliit na bagay, mas pagpapalain ka pa niya. Pag pinapasok mo talaga siya sa buhay mo, magiging magaan ang pamumuhay mo sa araw-araw. Dahil lumalakad ka, nakasama siya. Simula nung mas lumapit kami sa Kanya, simula nung nagbasa kami ng Bible, at hindi lumilipas yung umaga at gabi na hindi kami nakakapagdasal. Talagang mas gumaan ang buhay namin. Yung tipong papaalala niya lagi sa'yo na hindi ka dapat mag-aalala sa araw-araw. Nasabi ko na nga rin sa ibang vlog ko na si baby ay isang napakalaking blessing sa amin. Hindi man namin plano, pero binigay niya siya sa amin. Totally, hindi kami ready. Lalo financially. Kasi si Di lang yung may work at hindi rin nga ganun kalaki yung sahod niya. Kaya plan ko nga talaga noon, nung dumating kami dito ay magtatrabaho ako. Kasi sa sobrang mahal ng cost of living dito. Pero ganun pa man, napakagaan ng pamumuhay namin. Yung tipong magugulat ka na lang na napagkakasya mo lahat. Kaya God is good talaga. Walang imposible sa Kanya basta't naniniwala ka lang at nananampalataya ka lang. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan, nahihirapan, nalulungkot, or may mabigat kang pinagdadaanan, baka ito na yung sign na para bumalik ka sa Kanya. Isuko at itaas mo lang sa Kanya lahat ng worries mo, yung buhay mo, lalo sa mga OFW na araw-araw nakikipaglaban para sa kanilang pamilya. Baka ito na yung time na kailangan mong papasukin ang Lord sa buhay mo at hayaan ang Lord na kumilos sa buhay mo ngayon. Sigurado pag nangyari yon, dun mo mararamdaman na ang sarap mamuhay na kasama siya. Balik na nga tayo sa video, pero kung gusto nyong mapanood yung vacation namin sa city, uploaded na rin po siya. Kaya talagang sobrang blessed kami at grateful kami everyday. Dumating na nga pala yung in-order namin na damit nila Kitty at KitKat online. Sobrang excited nga ng mga anak ko na buksan yung parcel, kaya talagang binuksan na namin agad-agad. Kung makikita nyo nga, ang ganda ng mga damit nila Kitty at KitKat. 5 pieces nga ito at nag-order din ako ng necklace nila. Binibihisan ko na nga ngayon. Kung makikita nyo, sobrang cute nila at bagay na bagay yung damit sa kanila. Pinilhan ko nga rin sila ng lalagyan ng pagkain nila na may kasama ng water container. Bumili nga din ako ng bag nila at pinalagyan ko ng pangalan. Bumili nga din ako ng measuring cup kasi mahilig nga akong mag-bake, pero minsan nga lang naisisingit kasi sa sobrang daming gawain. Dinagdag ko na nga rin ang dry shampoo at dental refresher spray para kila KitKat at Kitty. At iba pang ang gamit na kailangan namin. Ang sarap din talaga sa pakiramdam na party sila ng aming pamilya. Mga anak ko, sobrang saya na may pusa kami dito sa bahay dahil talagang mahal na mahal nila ang mga pusa. Pag minahal mo sila, talagang doble pa yung ibabalik na pagmamahal nila sa'yo. After nga namin mabuksan at ma-check lahat ng items na in-order namin, pinatulog ko na si Baby Dos. At si Kuya naman, tinatapos ang assignment niya. Hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell for more videos. God bless us all po. Bye!